Naaalala mo ba yung pakiramdam na yon? Yung katahimikan sa classroom, tapos biglang sasabihin ng teacher, "AK class, for your final grade, magkakaroon tayo ng group project." At sa isang iglap, yung kaluluwa mo parang dahan-dahang lumalabas sa katawan mo. Familiar ba? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Para sa maraming matatalinong tao, ang salitang group project ay kasing kahulugan ng parusa. Pero bakit? Hindi ba dapat mas magaan ang trabaho kapag marami kayo? Two heads are better than one. Di ba? Sa video na ito, bubuksan natin ang isip ng isang intellectual at aalamin kung bakit ang isang simpleng school requirement ay nagiging personal hell para sa kanila. Unang-una, ang the pain point, ang circus ng grupo. Bawat grupo, parang may a-attend na cast ng characters. Nandyan si The Ghost, nagpakita sa first meeting, tapos biglang naglaho na parang bula. Magpaparamdam lang ulit kapag malapit na ang deadline. Tapos si The Delegator, walang ginawa kundi mag-utos. Gawin mo to, gawin mo yan. Pero pag tinanong mo kung anong ambag niya, ako taga-manage. Huwag nating kalimutan si The Enthusiastic but Clueless. Puno ng energy, pero lahat ng suggestion, walang kwenta. Guys, what if gawin nating interpretative dance yung report natin sa physics? At syempre, nandyan ka. Si The Martyr, yung taong sa huli, gagawin ang lahat ng trabaho. Mag-isa, hating gabi, habang sinusumpa ang lahat. Ang ending, pare-pareho kayo ng grade. Ang hustisya, nasaan? So bakit ito nangyayari? Hindi ito dahil malas ka lang sa kagrupo. May science sa likod niyan. Ito ang mga psychological theories. Una, the Ringelmann effect, o mas kilala bilang social loafing. Noong 1913, napansin ng French agricultural engineer na si Max Ringelmann na kapag mas maraming tao ang humihila sa isang lubid, mas maliit ang effort na binibigay ng bawat isa. Bakit? Kasi nawawala yung individual accountability. Hindi naman mapapansin kung hindi ako mag-effort masyado. Marami naman kami. Yan ang motto ng mga social loafer. Para sa'yo, na laging 110% ang binibigay, nakakabaliw makita na yung iba, kontento na sa 20%. Hindi ito katamaran lang. Ito ay isang predictable human behavior. Pangalawa, ang Dunning-Kruger effect. Ito ang dahilan kung bakit si enthusiastic but clueless ay sobrang kumpiyansa sa mga palpak niyang ideya. Sa madaling salita, yung mga taong konti lang ang alam sa isang bagay, sila pa yung may tendensyang isipin na expert na sila. Wala silang sapat na kaalaman para malaman na wala silang alam. Sa kabilang banda, yung mga totoong may alam tulad mo ay madalas na ini-underestimate ang sarili nilang galing. Baka hindi naman ganun kaganda itong idea ko, kahit na ito na ang solusyon sa lahat. Kaya sa group meeting, yung pinaka-confident na boses ang madalas na nanalo, hindi yung pinakatama. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, cognitive asymmetry. Ang utak mo ay gumagana sa ibang paraan. Hindi ka lang nag-iisip ng isang step. Nag-iisip ka ng 10 steps ahead. Nakikita mo ang buong sistema, ang mga posibleng problema, at ang pinaka-episyenteng daan mula point A hanggang point Z. Yung mga kagrupo mo, madalas, nakikita lang nila ang unang step. Okay,
Anong gagawin natin ngayon? Hindi nila nakikita kung paano makakaapekto ang desisyon ngayon sa kalalabasan ng proyekto pagkatapos ng isang buwan. Kaya kapag nag-explain ka ng plano mo, para kang nagsasalita ng ibang lengguwahe. Bakit kailangan pa nating gawin yan? Ang komplikado naman. Ito ang tinatawag na curse of knowledge. Kapag alam na alam mo ang isang bagay, napakahirap isipin kung ano ang pakiramdam ng hindi ito alam. Ang resulta, frustration. Para sa'yo, common sense lang ang mga sinasabi mo. Para sa kanila, nag-o-overthink ka. Pang-apat, introversion versus extroversion. Maraming intellectuals ay introverts. Ang social energy nila ay parang baterya ng cellphone. Mabilis malobat. Ang group meetings, lalo na yung mga walang direksyon na brainstorming sessions, ay isang bangungot para sa introvert. Masyadong maingay, masyadong magulo. Kailangan mo ng katahimikan para makapag-isip ng malalim. Pero ang format ng group work ay pabor sa mga extrovert na mabilis magsalita kahit hindi pa nila napag-isipan ng husto ang sinasabi. So ano na? Habang buhay ka na lang bang magiging martyr ng mga group projects? Siyempre hindi. Ito ang survival guide mo. Hindi para mahalin ang group projects, kundi para malagpasan ito ng buo pa ang iyong pagkatao. Step 1. Assertive framing. Sa unang meeting pa lang, maging malinaw ka. Hindi ito pagiging bossy. Ito ay pagiging malinaw. Sabihin mo, okay team, para maging organized tayo, i-define natin ang roles. Magaling ako sa research at structure. Sino ang gustong humawak sa design? Sino sa presentation? Sa ganitong paraan, may accountability. Kapag may pumalpak, alam ninyo kung sino ang responsable. Hindi yung nagtuturuan. Step 2. Modularization. Hatiin ang proyekto sa maliliit at independent na piraso. Gawin itong parang Lego blocks. Ang bawat tao ay may sariling Lego block na kailangan niyang buuin. Hindi niya kailangang mangialam sa block ng iba hanggat hindi pa tapos ang sarili niya. Bumabawas ito sa chaos at binibigyan ka ng kontrol sa sarili mong parte. Kahit maging pangit ang gawa ng iba, at least, ang iyong ambag ay dekalidad. Step 3. Ang benevolent dictator strategy. Minsan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng malaking parte ng trabaho. Instead of being a secret martyr, i-embrace mo na. Maging leader ka. Pero isang mabait na diktador. Ikaw ang gagawa ng outline, ng structure, ng pinaka-core ng project. Ang ibibigay mo sa kanila ay yung mga simpleng gawain na mahirap ipagkamali. Pakihanap ng 5 pictures. I-type mo ito sa 3 paragraphs. Mas kaunting stress para sa'yo at may naiambag pa rin sila. Win-win situation. Kahit medyo dehado ka pa rin. Step 4. Manage your expectations. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Tanggapin mo na ang kalalabasan ng group project ay hindi magiging kasing perpekto ng kung ikaw lang ang gumawa. Ang goal mo ay hindi perfect. Ang goal mo ay submitted. Ito ay isang ehersisyo sa pag-let go ng iyong perfectionism. So sa huli, bakit mo nga ba kinamumuhian ang group projects? Kasi pinipilit ka nitong isiksik ang iyong complex, systematic na pag-iisip sa isang chaotic,
inefficient at minsan illogical na proseso. Para kang isang surgeon na pinapagamit ng martilyo. Magagawa mo ang trabaho, pero masakit sa kalooban at hindi ito ang tamang gamit. Pero isipin mo ito sa ibang paraan. Ang group project ay hindi lang tungkol sa topic ninyo sa History of Science. Isa itong training ground. Sinasanay ka nito para sa totoong mundo. Isang mundong puno ng mga social loafers, Dunning-Kruger experts, at mga meeting na walang katuturan. Ang tunay na challenge ay hindi ang paggawa ng project. Ang tunay na challenge ay ang pag-manage ng mga tao, ng gulo, at ng sarili mong frustration. At kapag natutunan mo yan, hindi ka na lang isang matalinong tao. Isa ka ng matalinong leader. At yan ay isang superpower.